Gusto ko lang malaman kung ano yung unang pumasok sa isip mo nung nalaman mo na buntis ako. I feel betrayed. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm with my daddy. Kinakabahan ako ngayon na ulit kami gumawa ng ganitong video. Nandito kami lang sa balcony para chill lang. Perfect sa aming video for today. Ang video na gagawin namin ngayon ay questions I've never asked my dad. Hi! Hello, everyone. It's been a while. It's been a while. Nagawa ko na to before kay Vern, pero iba talaga pag daddy mo na yung kasama mo sa ganitong klaseng content. Well, exciting din dahil may mga tanong din talaga ako na hindi pa natatanong sa'yo. Kinakabahan ka ba, daddy? Okay lang, anak. Okay. I'm sure marami namang tanong ka. Siguro hindi natin napag-usapan. Pwede bang content na lang? Okay, sige. First question. Nakalista pa yung question. Nakalista, syempre yung may makalimutan. Sana yung sagot ko rin, nilista ko. Hindi mo pwedeng malaman. Okay. Well, yung first question kasi, alam naman naming lahat na you're tough, serious. Gusto ko lang malaman, ano ba ang fear ng isang General Robert Kennedy? Ang fear ng isang General Robert Kennedy ay katulad din ng ibang tao o ibang tatay. Of course, ang fear is, number one, is a loss of a loved one. Lahat naman tayo ganon. Ayaw natin na may nawawalang mahal tayo sa buhay. Just recently, di ba? Iniwan tayo ng lola mo. And hanggang ngayon ay malungkot ang family, malungkot ako. Pero siyempre nawawala yon lungkot dahil aking iniisip na lang na siya ay nasa mabuti ng kalagayan. Nagpapahinga na kasama ang ating Panginoon at ang Lolo Roger mo. So yun, ang number one fear lagi bilang tatay, bilang tao ay yung mawalan ng isang mahal sa buhay. Okay, next. I have 10 questions pala, baka magulat ka lang. What happy memory will you cherish forever? Happy memory that I will cherish forever? Nung pinanganak ka. Ako daw You know, the favorite. Charot. I was asking God for a princess and she gave me an angel. Puri-puri ako dito sa vlog na to. Kasi, di ba, kaming magkakapatid, puro kami lalaki. Yeah. Lima kami, puro lalaki. Tapos yung mga kapatid ko, puro babae ang anak nila. Ako walang babae. So, yun ang mga masasayang memories ko nung pinanganak ka. Tapos babae. I feel very excited, happy na meron akong princess. Ganito pa yung lumabas. Ay, winner. Charot. I-take ko yung answer na yun. Siyempre, winner ako dun eh. If you had to do it all over again, would you pursue the same career path? Yeah, basically, yes, of course. Ang gina-expect kong sagot, akala ko hindi. Hindi, kasi kung uulitin ko yung buhay ko, then yung the same career, but I could have done better siguro. Really? Oo. Feeling ko nga you're the best na eh. Hindi, anak. Siyempre, wala namang best eh. You can just do better than yourself every day. Pero, you know, sa tingin mo, best ka na at certain point in time, pero parang meron pa. Meron pa. Meron pang extra mile na kukunin. So, gano'n lang, uulitin ko uli yung aking tinahak because there are no other way I can see that I am good at except dito sa career na I have chosen. Kaya ako to tinanong kay daddy kasi akala ko gusto niya maging doctor before or attorney. Di ba? Parang nabanggit mo na yun naman talaga yung gusto mong i-take sa college kaso mahal. Yeah, noon I wanted to be a doctor or a lawyer maybe. Doon sa dalawang yon. But syempre, we just come from a humble family. Modest lang ang buhay namin noon. My mother was a nurse. Yung father ko naman was an employee, a government employee. So, I'm sure hindi nila kaya. So, I did find a way na matulungan ko yung sarili ko at mairaos kahit yung mga kapatid ko makatulong sa kanila. Okay. Next. Can you share with us your favorite moment with mom?
Dami yan. Pero yung pinaka-favorite moment mo with mom? Yung pinaka-favorite moment ko with mom is of course yung happy moments din niya. Like pag nasa foreign trip kami. Yeah. Kikita mo talagang sobrang yung, saya niya. yung joy sa mata niya, yung sparkle sa mata niya. Mabay sa pagkabata. Parang nasa fantasy land kami. Lalo pag yung everything seems to be new. Mga tao, mga salita, hindi mo maintindihan. Tapos kayong dalawa lang nagkakaintindihan. So parang sa aming dalawa yun yung pinaka-happy moments. Pag nagtatravel. Pag nagtatravel. Kasama kami or kayong dalawa lang? Magastos daw kasi magkasama kami. Maganda rin kasing kasama ang anak kasi, di ba, parang yun ang regalo mo sa mga anak mo. So that when they have their own family, like you do, then magiging parang ambition mo rin na may travel si Athena siguro. The near future, pag alam na niya. Oh, our coffee's here. May pa-coffee pa pala itong prod Yeah, mo. syempre. Syempre, guest ko si Direk Paul. Syempre. Parang nga tayong nasa Tony Talks. Direk Paul. Ang lamig kasi. Okay, next question. Anong trait naming magkakapatid ang pinaka-proud ka? So, Robbie, Robert, Sa isa ba? Sa isa. Huwag yung Lahat lahat kaya? mo kami. Siyempre, gusto namin marinig yan. Puro sermon eh. Baka may maganda pa sa Start muna tayo kay Kuya Robbie. Si Robbie is our funny bone. Yes, that's true. Siya yung laging nagpapasaya sa family. Meron siyang mga jokes saan-saan niya hinuhugot na talaga... Hindi mo alam saan nanggaling yun dyan. Saan nanggagaling yung kanyang mga kinukwento. Yun ang strength ni Kuya Robbie. Joker siya at saka malambing. You would know na malungkot siya pagka hindi tayo okay, siya yung unang naapektuhan. Yeah, that's true. Ganon. Yan si Kuya Robbie. Kuya Robert. Robert naman is a serious type of guy. Mataas ang responsibility level niya. Yung kanyang being responsible, talagang ninanamnam niya. Siya yung negotiator sa family. Pag may mga tampuhan o konting away, Ano? Oo nga, he no? goes in between and try to pacify yung mga opposing forces. No? When there is a crisis, like when we have some hard times, he stands tall to give advices. Siya yung nagbibigay ng parang options. Nagbibigay siya ng mga options. Nagbibigay siya ng mga courses of actions. Lalo pag may crisis. So yun, he's a kind of guy that young as he is manifested responsibility as ang kanyang strong point or strong attitude. Agree 100%. I wanna hear me. Riva wants to, stand alone. Gusto niya ng independence. Responsible siya kasi she knows how to take care of herself. She knows what she does and she's good at her craft. Minsan siguro medyo na-off-road, pero... Daddy, sabi favorite trait. Bakit pag sa akin may nega na attachment? Hindi naman negative. Lahat naman kuminsan na-off-road, but after a while, she goes back more stronger. Minsan windang, pero pagbalik niya, she learns her lessons and she proves to be much stronger. Tsaka masipag siya and she tries to get what she wants as much as possible. A loving and caring mother na rin and a loving and caring wife, kanyang husband. Okay? Sige. Okay na yun. Okay na yun. Para naman pilit na pilit ka doon sa part na yun. Okay na, sabi ko na. And siya yung aking soft spot. Yes. Sa heart ko. Of course, I'm the only girl. Ngayon na mas nakikilala mo na ng matagal si Vern, any comments? What do you think of him right now? Still silent. A man of few words. Very few words. Almost none. Joke lang ba? I think Bert is like me, a thinker. No? Hindi siya expressive pero he thinks deeply. I'm sure he is responsible. Hindi siya showy siguro but I'm sure na mahal ka niya. He takes care of Athena and you. Pakikipasabayan din siya sa pagpupuyat. Nakita ko naman yan. And I know he has changed a lot from his old ways. Since ang unang-unang na-meet mo siya. Now that he is a father, naging more responsible siya, more caring. I'm proud of him na kumbaga na-hurdle niya rin yung mga challenges na nandyan sa inyo. Yan lang. Siguro more of talking siguro. Mas Natawa ako. Still silent.
But it's okay. Yeah. It's good. Next, what was the best gift I ever gave you? Best gift? Ang dami mo na kasing binigay na gift sa akin. Hindi mo lang matandaan. Everything mahalaga sa akin. Nafe-feel ko at alam kong pinag-iisipan mo pag nagre-regalo ka sa akin. Pero ang sa akin, anak, is not really the amount or the cost ng gift. But gifts are given for simple thoughts. Simple thoughts of caring, of love. Hindi naman kailangan mahal, material. Kaya nga minsan, di ba, pag nakita ko medyo pricey. Ano siya, magkano naman niyang ginagastos mo, gagalit siya sa akin. Pero thank you for those thoughts. Pero everything, lahat ng binigay mo, paborito ko. Okay, at least na alam ko na nagustuhan mo yung mga gifts. Last 3 questions na lang pala. Oh. Kailan yung moment na pinaka naging proud ka sa akin? Yung parang yung nangyari, ay, that's my girl, that's my daughter. Siyempre, anak, ever since naman, maliit ka pa, very proud na ako sa'yo. Magaling ka sumayaw, maliit ka pa. Ikaw yung pabibo, nag-cheer up sa isang gathering, sa isang activity or party. Ikaw lagi ang center of attraction. Noon pa man, proud na ako sa'yo until such time na nung nagpaalam ka sa akin that you're giving up school because of entering the entertainment industry. Doon kinabahan ako. Kasi siyempre, lagi naman na ang gusto ng magulang ay mag-aral lang ang anak, mapagtapos. Pero nung binigyan mo ako ng ganong option, I was really shocked ako. And then I was anxious kung baka ano yung mangyari sa'yo. But eventually, you proved yourself to be, true to your craft and good, exemplary, exceptional sa craft mo. And doon ako naging much prouder. Naging successful ka at the early start of your career. Kahit na mabibigat yung mga pinagdaanan mo, yung mga heartaches mo, nandun kami, naramdaman ko yun. But every time na meron kang failure or meron kang pinagdaanan na masakit, bumabangon ka kasi. Meron ka laging plan B. So, ako natutuwa sa murang edad. Alam mo na kung anong ibig sabihin ng plan B. Actually, ang plan is from plan A to plan Z. Meron ka doon eh. Yung success kasi na may measure yan, hindi kung gaano kataas ang narating mo, kundi paano ka bumangon sa every time na magpo-fall ka. Yun ang measurement ng success. Each time na down ka, paano mo i-carry yung sarili mo, paano ka umangat uli pag sa pagkakalog mo. That's how people admire you. The people close to you respect you. And you can make a legacy out of it. Parang gano'n. Okay? Okay. Okay ka lang? Okay lang. Alam ko na kasi yung naramdaman mo dito eh. Gusto ko lang malaman kung ano yung unang pumasok sa isip mo nung nalaman mo na buntis ako. Nung nalaman kong buntis ka, mixed emotions, siyempre, di ba? Para bang, hindi kasi siya nakaplano. Di ba? I feel betrayed. Sa akin kasi, yung bang, I'm a type of guy na pinaplano lahat eh. Yeah. Umikot ang mundo ko sa mga environment ko na plan. If you fail to plan, you plan to fail. Biglang ganon. So sabi ko, wala sa plano. Ever since, pag nag-a-advise ako sa'yo, laging may plano, dapat may ganyan, may plano, plan A, plan B, plan C, tapos biglang ganon. Of course, sabi ko, at the age of 23, sabi ko, siguro, matibay-tibay ka na rin. Compared mo naman kung nabuntis ka ng 16 or 17, di ba? Para bang masyado ka pang bata. Things happen, di ba? Not only sa isang tao, but for a lot of girls na gano'n nga nangyayari. Sabi ko siguro naman sa edad niyang yan, medyo kaya na niyang dalhin. Mixed ang emotions ko na. I was lonely, but at the back of my mind, sabi ko, may apo na ako. May apo na uli ako. I became more excited. But ang most important thing na iniisip ko nung nalaman kong buntis ka was not really for myself, but for your mom. Diba? Siya yung mas nag-alala ako para sa kanya, hindi para sa akin. Nakita ka rin yan. Kasi yung sa akin, crisis situation yan. Kung minsan, kayang i-handle yan eh. Pero si mami mo na who has been really very, very close to you, medyo doon ako kinabahan. Kasi nga yung sa part naman ni mami, parang kami yung best friends. So, syempre, kapag nagkaanak ka, malalesen na yung time mo with your mom kasi you have your own family. Masashock si mami na hindi mo lang siya na-prepare sa ganong situation. Ano yun eh? Sepangs to the max. To the max. Ngayon, ako na yung nasasepang sa nanay ko dahil hindi na niya ako nakikita. Si Athena na yung lagi niya kasama. We just have to accept na since nung nalaman namin, hindi ka na uwi sa amin. Nandun ka na sa partner mo.
Yun ang mga situations na pilit namin hinaharap. Tapos pandemic pa. Wala kaming outlet, wala hindi kami makalabas. And you're not with us. Medyo kulang ang family. Yun yung mga situations na dapat mong ma-overcome. Siyempre si mami mo is really very, very close to you. Parang gano'n. For sure, ba pinapanood niya tumiiyak? Yeah, actually, until now, andyan pa yung niya eh. Andyan pa yung kanyang sepangs eh. Tignan mo, pag dumadalaw ka sa amin, iba yung joy niya. Tapos pag alam niya alis ka na, hindi na makikibuyan. So, I think it would take time. Pero, buti naman, kahit pa paano, nakaka-lessen ng anxiety niya si Athena. Kaya, nakakatuwa rin. Okay, last question. What have you always wanted to tell me but haven't had the courage to? Yun sana, na huwag ka muna mag-asawa. No? Pero, ano nangyari? pero wala na eh. Nangyari. Kasi, di ba? Parang, Ngayon, like now. Right now, parang wala naman. Parang, ako, straightforward naman ako eh. Kung ano yung gusto ko sabihin, sasabihin ko naman eh. Ba't ako matatakot, no? Mag-invest ka. No? And be more... Lagi niya naman sinasabi sa akin yan. Yeah. Mag-invest ka, invest mo yan. Kasi hindi na lang yung sarili mo eh. Yeah. Hindi na lang yung wants mo eh. But you have to look forward sa needs ng anak mo, the needs ninyo as a family. You just have to help each other. Look for something, some venture that would be productive for you. Yun naman ang lagi kong sasabihin. Hindi lang naman sa'yo, pati sa mga kuya mo. Siyempre, hindi na kami bata. Matanda na kami. How many years you will be on your own? I want you na makatayo sa inyong sarili mga paa. At saka I want you to love each other. Not only sa family mo, but sa mga kapatid mo. Yan. Yung kailangan yung bond very strong. Engage into an activity that would give you back profit para kumita ka. Do your job and do it well. Yun lang. Okay? Yun na yung lahat ng questions. Yun lang. Kinabago ka naman, may mas intense pa. Yun lang naman eh, kasi the rest, lagi ko na munang natatanong sa'yo eh. Yeah. So yun lang yung mga hindi ko pa talaga natatanong. So thank you, Daddy, for joining Welcome. me. I love you. I love you. Ay, kahag. I love you. So, thank you so much, Derek Paul. Thank you, guys. Sana nag-enjoy din kayo. Sana marami din kayo natutunan sa vlog. Sobrang nag-enjoy ako i-film to. Sobrang relaxing ng view, ng lahat. And by the way, guys, showing pa din ang Dear God. Yan, showing siya sa KTX, I1 TFC, ano ba isa? IPTV. IPTV. Video on demand. So, palabas pa rin yan. Marami din kayong matututunan doon. Kaya sana, kumuha na po kayo ng tickets nyo. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye! Bye-bye.